Airport na di nawalan ng tubig, Boss Buds. Siya grabe, nakita niyo po ba yung mga nagtatrabaho sa airport? Ha? Nakita niyo po yung mga nagtatrabaho sa airport? Nag-iigib ng tubig. I lie, I cheat, I steal. Yun po yung sinabi ng pare na maano raw sila sa ano na I do not lie, I do not steal, I do not cheat. Puta kay Eddie Guerrero nyo naman kinopya, wala kayo originality. Nakita mo yung speech ni Abante? Huwaran daw na mayor si Mabilog, animal, pare, puwera gaba. Sir Buds, nagkaisa na ba mga General AFP labang kay Paduano? Opo, galit na sila lahat. Sakripisyo talaga ang sarili kapag tumakbo ng government position. Tignan mo si tatay noon, malakas, matikas. Ngayon parang biglang bumilis ang pagtanda. Maraming alam yung pamilya namin na tiwaling priest. Taga Iloilo ko, daming adik. Paano niya sabihin na huwarang mayor si Mabilog? Di ba? Malapit na maliligayang araw nila. Galit lang sila, sana itapon si Paduano sa WPS. Yung tanga, kuya, wala nang lunas. Yung putya, nabulok na rin ang mga utak. Excited ako sa ebidensya ni Inday sa impeachment video ni FL na nagsasabi kung saan kukunin ang pera. May sulat pa tapos palalabasin na pera galing sa Confi Fund. Tapos gamitin pala sa impeachment. Ang pupa, hindi ito nabasa kahapon. Ayan. Hindi po si Inday maglalabas ng ng mga ebidensya. Sila maglabas ng ebidensya na nagnakaw si Inday. Mahirap nilang patunayan 'yun. Hindi po pwede na, ha? Ginastos mo in 11 days? Ha? Anong problema ron? Alam ni Marcos ang nangyayari, siya pa nga ang utak ng ibang nangyayari. Pag di kaya ng utak niyang natuyot, sila Lisa Tamba na gumagawa. Treyo po yan, alam ni Aimee yan, playing safe lang siya. Hindi lang po playing safe siya, playing safe, pini-playing safe niya yung pamilya niya. Ayaw niya na po kasing mapalayas muli. Sabi pa nga ni Eddie Guerrero, Sir Badong, noon, if you're not cheating, you're not trying. Ayaw ko umuwi pag quick kasi pupunta pa ako sa bukid. Yan. Alam talaga ni Aimee na walang alam si BBM kaya nakikiusap siya na huwag ipahamak. Correct. Genocide kapag isang buong angkan or lahi ng group of people sabay-sabay pinapatay. Mas masarap nga yung quickie kasi mainit pang sabaw. Inday Bidak, PM is daki lang dyan sa mga quickie-quickie na yan. Napapakamot na ako ng leki-leki. Mukhang kinakailangan na mag-gumoli. AI generation na tayo. Bakit ang ayuda cash basis pa rin? Anyari sa skilled IT natin na walang sistema na gobyerno? Hindi po. Sadya po yan. May ATM nga po, 4 piece, binawasan eh. Yung mga naghihintay po ng 4 piece, binawasan po ni Martin. Malamang hindi na kayo kasama. Malamang hindi na kayo kasama sa ayuda, kasama kayo sa nabawas. Naniwala na tayo kay Inday na si Martin at si Ko ang may control. Umiepal pa to si si Quezzo Escudero, kala mo talaga. Oy, Quezzo. Ano yung sinasabi ni Quezzo? Lakas ng tama mo, Christine. Ano yung sabi ni Quezzo? Eto malupit no? Putya, kayo po ang nagtanggal ng budget ng computerization ng DepEd. Ang ginagawa ninyo, sinisisi nyo kay BP Sara. Chis Escudero, kasama ka sa nagtanggal ng DepEd. Nung sinisita kayo ng tao, nagpauso ka, kasalanan ni BP Sara. Paano magiging kasalanan ni BP Sara? Hindi na po siya ang DepEd secretary ngayon. Yun yung problema. Kayo may gawa, kayo nagtanggal, hindi nyo kayang pangatawanan. Ibig sabihin, hindi nyo maamin na dahil sa inyo yan. Ang sinisisi nila, lalo ka na Chis,
Ang labo ng paliwanag mo, Chis. Walang nakakuha at simple lang po. May budget sa computerization, bibili ng computer para sa mga estudyante. Tinanggal nyo 10 billion. Yan yung sinabi ni Angara, tinanggalan nyo ng 10 billion. Tapos, dahil sa paikot-ikot si Chis, sa madaling salita, kasalanan to ng dating administrasyon ng DepEd, kaya namin tinanggal. Kayo nagtanggal eh. Aminin nyo si Tatay Digong, lagi niya, pinatupad ko yan dahil gusto ko maligtas ang Pilipinas sa droga. Nagpatupad ako ng war on drugs. Kayo, nagtanggal kayo ng budget, iba sisisihin nyo. Ibig sabihin, mali yung pagtatanggal nyo ng budget, umaamin kayo, ayaw nyo lang sisihin yung sarili nyo. Ano kinalaman ni VP Sara dyan? Si VP Sara nag-utos sa inyo na tanggalan ng budget ng DepEd? Utot nyo. Kasalanan nyo yan kung bakit nawala ng budget yan. Computerization. Diyan umaangal yung mga tao sa zero budget, pero ang dami pa po. Ang dami pa pong naapektuhan. Halimbawa po, nagbigay kayo ng dagdag na allowance sa mga kasundaluhan at mga pulis. Yung pagkakaltas, di ba? Kayo nagkaltas eh. Wala na po si VP Sara ngayon. Thank you. Ano pa? Ano pa yung mga kinaltasan ninyo ng budget? Yung AFP. Kunwari pa kayong dinagdagan nyo ng food allowance. Food allowance. Ano sabi ni ni General Pokis? Ang sabi ni General Pokis, ginigisan nyo kami ginigisan nyo mga sundalo sa sariling mantika eh. Yan yung binawas ninyo sa AFP modernization. AFP modernization yung kinaltasan nyo. Ginawa nyong allowance. Pera din yun ng AFP. 200 pesos lang ang binigay nyo. Nire-report nyo 300. Tapos, kala nyo naman, tatawag pa, no? Doon naasar si Pokis eh. Itinawag pa. Okay. Ano pa? Bukod dyan. Eto bago, ngayon ko lang natuklasan. Kanunood ko ng TikTok. Si Mig Subiri umangal. Sabi ni Mig Subiri, lagi po nating kinakantsawan na wala tayong pag-asa sa pag-asa. Binigyan po namin ng budget, dinagdagan namin. Nakalimutan ko yung aparato. Kayo na mag-research. Para pambili nila ng aparato. Para mas accurate na yung kanilang yung pagbabalita ng weather. Para maihanda yung mga flood control, maiiwas sa barko. O anong ginawa? Yung dinagdag nila pambili ng aparato, tinanggal din. Hindi, may tawag sila eh. Isang aparato yun para pang weather forecast. Tama, weather forecast. Pero may tawag sa aparato. Hindi na naman makakabili yung Pag-asa. Ayaw niyong budgetan. Ang dami sanang maiiwas. Alam po ninyo nanonood tayo sa Korea, di ba? Per day po. No? Per day po. O Doppler radar. Yan, tama. Doppler radar. Hindi po makakabili niyan dahil pinang-ayuda nyo na naman eh. Sa Korea, mahilig tayo manood ng grabe po, napaka-importante sa kanila niyan yung weather broadcast. Ang weather broadcast po nila, hindi po yung may darating na bagyo. Kung uulan ngayon. Kasi, pag nabasa nila na uulan, hindi nila palalabasin yung mga hangyo. Hangyo ba yun? Yung mga sumisisid. Ilan na napanood ko na ganun. Nakabase sila sa mga radar. Tapos magagalit sila. Irereklamo nila yung pinakapag-asa nila. Hindi naman umulan, hindi nyo kami pinalabas. Wala tuloy kaming kinita ngayon. Ganun po sa kanila. Per oras po yung pagpe-predict ng ulan. Hindi po weather ha. Ulan. Kung uulan ngayon o hindi. Gaano kalaki ulan. Nagagawa nilang telenovela.
Nagagawa nilang telenovela yun. May nakabase sa Jeju Island. Nakasikat nila yung Jeju Island, no? Magbabakasyon kami, pupunta kami ng Jeju Island. Puta, nakita ko naman yung Jeju. Ano naman kakaiba dyan sa Jeju Island na yan? Pumunta kayo rito sa Pilipinas, pangkaraniwan lang yung Jeju Island. O ngayon, kakantsawan nyo yung mga pag-asa kasi ayaw nyo namang ibili ng gamit. Paano? Tanggalin na yung mga Doppler na yan. Ayuda na lang yan. Lahat ayuda eh. O, isa pa, Philbox. Nagbigay rin sila. Tignan nyo yung kanlaon ngayon. Pumuputok. Aktibo po yung mga bulkan natin. Dapat active din po yung pagbabasa ng mga metro na mga yan. Ina-upgrade. Dadagdagan ng pondo, pambili ng mga bagong kagamitan. Hindi natin kailangan yan. Ayuda tayo. Ayuda first. Yan po ang ating gobyerno. Gobyernong ang pangunahing proyekto ay ayuda. Remember Africa? Ganyan po mangyayari sa atin. Ayuda. Hindi tayo unlad. Sabi nga sa inyo, nung pinanganak yung unang kinantay, We Are the World. Eh. Lola na ngayon. Yung mga batang paslit na kumakanta ng We Are the World, lola na ngayon. Mahihirap pa rin yung mga African binibigyan ng tulong. Walang umuunlad sa ayuda. Pero marami sana na iligtas yung Doppel kung ano man yun. O bakit? Unahin ng ayuda eh. Bago ang lahat, ayuda muna. Ayuda nation. Walang mangyayari sa bansa na ayuda nation. Noon, ang mga nagsisimba may daladalang pera, pero ngayon wala na. Kaya mahina ang kumbransya. JC na nice, kaya absent ako minsan eh. Sakit sa heart. Wala tayong maasahan sa abnormal na administrasyon to. Tapos, maririnig mo yung kapatid na senador. Patawa talaga tong pamilya na to. Pwede ba wag na tayo Pwede ba last na yan natin sa mga Marcos? Pag bumoto pa tayo ng isa pang Marcos, na natin pinupukpok araw-araw ulo natin. Maraming Duterte pwede. Kita nyo naman yung anak ng Duterte, mas malupit pa sa ama. Huwag ipahamak ang kapatid. PhilHealth, bumubuhay ng may sakit. Ayuda, bumubuhay sa tambay. Bumubuhay sa tambay. Tapos kagad yan. Never again talaga sa mga yan. Sinabi ko na yan. Sa whole family ko, sumpa yung mga yan. Alam nyo kung bakit? Ano ang pinakamalaki nating pagkakamali sa lahat? Wala naman silang nakitang mali sa ginawa ng tatay niya. Kita nyo ngayon si Sandro. Suportado ko po ang aking ama. Wala po silang nakikitang mali sa ginagawa ng yun nung malaking sabi iniisip ko ngayon. Iniisip ko ngayon. Kung wala siya nakitang mali, ang tatay niya sikat na sikat sa buong mundo. Hindi po sa akin to nasa Guinness pa yan noon. Noon tinanggal na yata ngayon. Na pinakamalakas tumira ng salapi ng taong bayan. Tapos wala siya nakikitang mali sa ginawa ng kanyang ama. Yun pa lang red flag na dapat no? Hindi. Dahil sa pagmamahal natin kay BP Sara. BP Sara, lapit mo nga ulo mo. Medyo ayusin ko, tumitikwas yung short hair mo. Jane Bramlett, tignan nyo, tama. Walang big project. Pero pinakamataas ngayon. Ngayon po, ang pinakamataas sa kasaysayan ng pagbabudget, pinakamataas po ang DPWH. Kahit wala pong malalaking proyekto